Mga kapatid, now it can be told Mm. kung sino ang nagpakomisyon. Ay, oo, narinig ko sa balita kanina. Very controversial. Very controversial kasi hanggang ngayon Survey. pinag-uusapan na survey po ng Pulse ASA. Wala pong iba kundi si Senador Mig Zubiri. Okay. In-explain niya na ito ay talaga namang gawi ng mga partido, no? Kailangan na magkaroon ng mga listening tools kasi dahil nalalapit naman na talaga yung eleksyon. Okay. Pero ang katotohanan dyan, syempre yung iba ayaw nilang masali sa listahan. Pero ganun po talaga, maski naman sa mga nakalipas na edisyon o cycle ng ating politika, talagang merong mga match-up na ginagawa. So nagkataon ngayon, ang minatch-up ay Tulfo and Lenny with Sara Duterte. Kasi kailangan din naman ng mga politiko na pulsuhan kung sino yung mas malaki yung tsansa na manalo. Kasi aminin natin, kahit na 2026 pa lang ngayon, malapit na yung 2028, ha? As early as now, meron na talagang, hindi ako magugulat kung meron nang nagsisimulang mangampanya. Aba, dapat Ay, lang meron na kung yata. gustong manalo. Di ba? kung- Mapapansin naman natin yan kung sino yung madalas na umikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, kung sino yung visible lagi kapag ka may mga news coverage, madalas sila yung may Kasi planong kung tumakbo. last minute ka pa magpapakita, paano ka makikilala? Ayun. Paano ka maging top of mind? Before natin puntahan yung mga reaksyon ng mga politiko o ng mga personalities na na-involve po o nailagay yung pangalan dito sa mga survey na ito, explain lang natin kasi parang laging kontrabida talaga itong mga survey na ito. Naku, talaga itong mga survey firm na to. Kinaiinisan niya, lalo na kung hindi mo gusto yung resulta. Kakainisan niya. Pero alam nyo, scientific naman po talaga yan. Minsan pwede pumalya. Kahit scientific siya, pwede siyang pumalya. Tulad ng nakaraan, di ba? May mga shocking Tama. Biglang resulta, umangat. di ba? Posible yun kasi yung talaga namang survey ay nangyayari sa araw ng halalan. So yung baka yung Yung totoong survey, nakuha nilang slice of life o kaya ay opinion ay mga days prior. Pwede yun yung That point in time That point lang. in time, yun talaga yun Oo. nangyari, na napag-iisip ng mga tao, damdamin nila. Pero iba pa kapag doon talaga sa actual voting, anything can happen. Totoo. At saka kasi ang daming factors na kailangan mo din i-consider. Pwede kasi na kaya mas mataas yung isang kandidato ngayon dahil may mga certain issues. Halimbawa sa politika, merong ongoing na issue on impeachment. Merong Pwede crisis mas-sway, sa Middle East Pwede na, mas-sway. di ba, titingnan mo paano ba hinahandle ng administrasyon. Yes. Satisfied ka ba sa performance or not? May mga ganyang factors pero pagdating ng mismong eleksyon, pwede kasing humupa na yung mga issue na yan at iba naman yung ibabatong issue. Or yung natanong, hindi naman nakaboto ngayon. Ayun! Oo, totoo. Pwede rin yun. Oo. Tsaka marami akong kilala mga nag-switch last minute. As in, Pwede di rin mo yun. nakaupo na doon. Nagbago yung isip. Pwede rin. As in. So, ganun po talaga. So, usually po sinasabi na sa inyo na yun naman mga survey hindi nandyan para pagbasehan nyo ng boto nyo. Yan po ay ginagamit talaga ng mga partido, ng mga politiko at ng media bilang gabay po sa aming mga trabaho. But you know, it's good to know. it's Di ba? Kung ano yung pulso ng mga botante for now, for a certain period. Bakit importante, di ba Mase? Bakit importante sa mga partido? Para makita nila kung saan sila mahina. Kasi nakikita dyan yung lugar. Regions. Nakikita dyan. Alam nila, mahina pala ako sa region ganyan, region ganyan. So, doon na nakikita. So, para po talaga sa mga partido at saka sa mga political scientists, political operators, at saka syempre sa media for us, mga gabayan tayo para mapulsuhan natin na mukhang kailangan pala natin puntahan itong lugar na to kasi parang mainit ang doon, labanan. So, pupunta kami doon. Dikitan, yung mga ganyan. Tsaka syempre sa practical na side, yung resources din ng mga politikong tatakbo, Correct. di ba? O hindi naman unli yun. Uunahin mo yung mga mababa yung numero mo. Oo.
Oo, to convince the people, uy, So, I'm a nagtataka better candidate. Baka nagtataka din yung iba, bakit yung mga negosyante meron din mga sariling pa-survey? Kasi nga, hihingan sila ng kontribusyon. So alam nila kung sino bibigyan or lahat bibigyan pero may mas mataas silang bibigyan. So siguro sa pagkakataong to, mas maingat sila sa contractors, ano? Oo. Oo, baka mamaya sumabit na naman sila because of contractors. Naku, mahirap So I'm na. sure maraming hindi natutuwa, lalo na kung ano yung hindi nyo gusto yung resulta, maraming natutuwa sa survey. Pero meron po talagang use sa specific na mga tao o grupo. Ha? And Pero, I'm sure nagsisimula silang magkumbinsihan ngayon na parang, Correct. pare, takbo ka na, mataas yung numero mo mukhang ikaw yung may laban. O mare. O Mare, mukhang pwede kang tumakbo sa posisyon to. Parang okay yung numbers Tapos mo sasabihin ni Mare, sabi ko na nga, di ba, hindi na ako tatakbo. So basta po, kami ilalabas sa amin niya kasi news po yan. Tapos yan po ay para po talaga sa mga certain groups po na kailangan nila ng mga pa-survey na ganyan. Wag na wag po niyong gagamitin yan bilang gabay sa kung ay nananalo siya so siya na iboboto ko. Hindi. Boboto kayo dahil naaral niyo kung ano yung pwedeng gawin sa inyo o para sa inyo ng mga kandidatong nag-offer ng serbisyo nila sa inyo. Ganun po dapat ang pag-iintindi ng kung sino iboboto niyo or hindi. Hindi yung survey, yan po talagang newsworthy, kaya po yan nilalabas. Mga kapatid,